Ka-Express, posibleng mas malakas at mas kompleto ang Gilas Pilipinas sa pagbubukas ng second round ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. FIBA na ang dalawang home games sa SM Mall of Asia Arena, Jordan sa August 28 at Iran sa August 30. Parehong mabigat ang kalaban dahil nagtapos ang Jordan at Iran na may 5-1 record sa first round. Samantala, 2-4 ang Gilas matapos ang dalawang panalo kontra Guam at 4 na talo laban sa New Zealand at Australia. At ito ang dahilan kung bakit napakalaking usapin ng posibleng pagbabalik ni Kai Sotto at Justin Brownlee. Si Kai ay hindi naglaro sa July window habang inuuna ang kanyang NBA at posibleng USNCAA pathway. At ayon kay Coach Tim Cott, pwede ring maapektuhan ang kanyang availability sa August depende sa direksyong pipiliin ni Kai. Samantala, hindi rin nakalaro si Justin Brownlee laban sa Australia dahil sa right hamstring strain at problema sa kaliwang tuhod. Kaya kailangang malinaw, wala pang official na Final 12 at wala pang confirmation na parehong makakalaro si Kai at JB. Pero kung magiging healthy at available sila, ibang level ang pwedeng ipakita ng Gilas. Si Kai ang magbibigay ng rim protection, rebounding, vertical threat at passing sa gitna. Si JB naman ang proven closer, shot creator at stabilizer kapag bumibigat ang pressure. At sa harap ng home crowd, hindi lang simpleng dagdag pwersa ang kanilang pagbabalik, pwede nitong baguhin ang spacing, depensa, rotation at kumpiyansa ng buong national team sa dalawang laban na maaring magtakda ng direksyon sa World Cup campaign. Level up na talaga ang Gilas squad laban sa Jordan at Iran? Ang sagot, pwedeng-pwede, pero nakadepende ito sa dalawang pinakamalaking tanong bago ang August window. Magiging available ba si Kai at sapat ba ang recovery ni JB? So unahin natin ang sitwasyon. Ang Gilas ay papasok sa Group E kasama ang Australia, New Zealand, Iran, Jordan at Syria. Carried over ang mga resulta mula sa first round, kaya mahalaga ang bawat natitirang laro, ang top 3 sa bawat second round group at ang pinakamahusay na 4th place team ang kukuha sa World Cup slots kasama ang automatic qualifiers sa Qatar. So ibig sabihin, hindi pwedeng ituring na ordinaryong homestand ang laban sa Jordan at Iran. Ito ang pagkakataon ng Gilas na makahabol at direktang pabagsakin ang dalawang kupunang nasa unahan. Sa August 28, Jordan agad ang harapin ng Gilas sa Moa Arena. Sa first round averages na nakilista ng FIBA, umabot ng 85 points, 45.5 rebounds at 21.5 assists kada laro ang Jordan. Mataas din ang kanilang 2-point efficiency, kaya delikado sila kapag nakapasok sa paint at nakakuha ng rhythm sa half court. Ang kanilang interior anchor na si Amid Alduare ay isang subok na malakas at physical big man. Hindi sapat ang simpleng pagtapat lang ng katawan, kailangan ang maagang box out, weak side help at mabilis na recovery sa shooters. Dito pumapasok ang halaga ni Kai. Sa taas niyang 7'3", hindi lang siya pang-block ng tira. Ang tunay na epekto niya ay ang pagbabago ng desisyon ng kalaban. Kapag nasa ilalim siya, napipilitang mag-floater, mag-extra pass o matras ang guards. Sa offense, pwede siya maging lob target, pick and roll finisher, offensive rebounder at high post passer. Kapag pinagsabay si Kai at Asia Edu, pwedeng magkaroon ng Gilas ng haba at mobility na kailangan laban sa physical frontcourt ng Jordan. Kapag si Junmar naman ang kasama niya, magkaroon ng kombinasyon ng post-scoring at rim protection. Pero hindi dapat sabing sigurado na agad ang pagbabalik ni Kai. Nilinaw ni Coach Tim noong June na nakatuon ang big man sa kanyang NBA plan at posibleng USNCAA direction. Sinabi rin ni Coach na kung mapunta si Kai sa NCAA, maaaring mahirapan siyang sumali sa FIBA windows dahil hindi humihinto ang US college calendar para sa international breaks. Kaya habang kasama ang pangalan ni Kai sa mga inilalabas na pool at pinag-usapan siya ng malakas online, ang final availability ay nakadepende pa rin sa kanyang career pathway at sa official na desisyon ng Gilas. At pagdating naman kay JB, mas malinaw kung bakit kailangan siya sa July game kontra Australia. Hindi siya nakalaro dahil sa injury. Hindi ito simpleng pahinga lang, kailangan niya maging tunay na healthy bago ibalik sa high-pressure international basketball. Pero kung makarecover siya ng maayos, si JB ang maaaring magbigay ng bagay na kulang sa Gilas sa mga critical possessions. Isang player na kayang gumawa ng sariling tira, umatake sa mismatch, magbasa ng double team,
at manatiling kalmado sa fourth quarter. Mahalaga rin ang chemistry ni Kai at JB. Kapag si JB ang ball handler sa pick and roll, napipilitan ang depensa na pumili, mag-switch ba, mag-drop o mag-double. Kapag nag-drop ang big man, may pull-up at floater si JB. Kapag lumabas ang center, pwedeng i-roll si Kai sa ring. Kapag nag-collapse ang weak side, bukas sina Dwight Ramos, Kevin Kembao, Carl Tamayo, Alvin Oftana o RJ Abriantos para sa kick-out pass. Yan ang tunay na level up, hindi lang dalawang sikat na pangalan, kundi dalawang piraso na nagpapadali sa trabaho ng buong lineup. At ang magandang balita, may nakita ring mga positibong elemento ang Gilas kahit sa mabigat na July window. Nakipagsabayan sila sa New Zealand hanggang double overtime bago natalo 106-102. Ipinakita nito na kaya ng core group na maglaro ng matapang, mabilis at walang takot. Pero ang 92-49 loss sa Australia ay nagpakita rin ng malaking problema kapag kulang ang score, size at lineup stability. Kaya ang August window ay hindi panahon para sa experiment lang. Kailangan ng mas kompletong rotation, mas malinaw na roles at mas mataas na execution. So ngayon pag-usapan natin ang Iran. Ang kupanang mas malaking tactical challenge para sa Gilas. Tinapos ng Iran ang first round sa 5-1 at nakuha ang top spot sa Group C matapos talunin ang Jordan 67-49. Sa larong yon, hinawakan ng Iran ang lamang sa halos buong contest at nilimitahan ang Jordan sa 32% field goal shooting. Ipinapakita nito na hindi lang size at tradition ang dala ng Iran, kaya rin nilang gawing mabagal, physical at uncomfortable ang laro. Sa FIBA team comparison, bahagyang mas mababa ang Iran sa Gilas sa scoring at rebounding averages, pero mas mataas ang kanilang 2-point at 3-point percentages sa qualifiers, so ibig sabihin, hindi dapat maliitin ang kanilang efficiency at ball movement. May karanasan din silang maglaro sa half-court, gumamit ng screens, maghanap ng mismatch at magparusa kapag late ang defensive rotation. Ang veteran presence ni Kazimi at iba pang disciplined Iranian players ay malaking test sa decision-making ng Gilas. Kung available si Kai, napakahalaga ng kanyang presence laban sa Iran. Ang unang trabaho niya ay protektahan ang defensive glass. Hindi pwedeng bigyan ang Iran ng second chance points dahil bawat extra possession ay nakakapagod sa depensa at nagpapabagal sa transition game ng Gilas. Pangalawa, kailangan niya maging active sa screening angles. Hindi sapat ang basta tumayo at mag-set ng screen. Kailangang tama ang timing para makalikha ng separation para kina Justin Brownlee, Dwight Ramos at mga guards. At pangatlo, kailangan gamitin ang kanyang passing kapag dinoble siya sa post o high roll. Dapat mabilis ang kick-out at swing pass para hindi makahabol ang depensa.